Dear Amihan Stories presents The Billionaire Triplets Instant Mommy. Written by Carlos Lee. Aren't you going to at least tell Tita Agnes about us? Maktol ni Janine pagkatapos ng kanilang pagtatabi. Itinapis nito ang kumot sa sarili at saka siya hinarap at pinakatitigan. What? Bored na tanong ni Miguel dahil paulit-ulit na lang ito ng topic na gustong pag-awayan. Anong what? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ano ba talagang plano mo, Miguel? Hindi mo man lang ba hinahangan na magkaroon ng pamilya? Ang triplets mo, hindi ba sila naghahanap ng nanay? Wala akong planong kahit na ano, Janine. At wag mong idamay ang mga anak ko dahil okay lang sila. You bastard! At talagang ganan-ganan mo lang sinabi sa akin na wala kang plano sa relasyon natin. Sabi nitong napatayo na sa inis. Tumayo na rin siya at nagtuloy sa banyo. Habang naliligo ay narinig niyang patuloy ang babae sa paglilita niya. We don't have a relationship at alam mo yan. Kaya hindi ko naiintindihan kung bakit bigla-bigla ka na lang nagtatanong ng ganyang mga bagay. Lalo na nitong mga nakaraan. Frustrated na sabi niya habang nagmamadaling magbihis. I can't believe this, Miguel. Ang tagal-tagal ko naghihintay sa'yo. Tatanda na akong dalaga, isip bata ka pa rin. No one asked you to wait, Janine. You made yourself available and I was clear about everything. Sabi niya bago lumabas. And where are you going? Habol nito. Out. You're leaving me on Valentine's Day? Technically, Valentine's Day was yesterday. I'm leaving and we're done. Thank you. Pagkasabi niyon ay lumabas na siya mula sa hotel room. Sa kung anong dahilan ay naisipan niyang magpunta sa Luneta. Walang nakakalam na roon siya tumatambay kapag may iniisip siya. Doon kasi sila madalas gumala ng kanyang ina noong mga panahong simple pa ang buhay nila. Gumugulo sa isip niya ang mga sinabi ni Janine. Buong pamilya, pag-aasawa, mga bagay na wala sa isip niya dahil masaya na siyang may triplet siya. Isa pa, ni minsan ay hindi siya nakatagal sa iisang babae. He found emotional relationships difficult to maintain. May 30 minuto na rin siguro siyang nakaupo sa isang bench sa harap ng fountain nang makarinig siya ng boses mula sa kanyang likod. Bahagya pa siyang napapitlag dahil wala ng tao sa lugar liban sa mangilan-ngilang dumadaan. Hello boss, bulaklak po. Baka gusto niyong bumili. Pili kayo sir. Sabi ng babaeng sumulpot sa kung saan. Nagulat ako sa iyo, miss. Anya, pasensya na boss. Baka lang po kasi gusto niyong bumili. Kahit 150 na lang. Akinsa na kasi, wala nang bibili nitong kinda ko. Alok nito sa tindang rosas. Paano yan? Wala naman akong pagbibigyan. Sabi niya, naisip niyang bibigyan na lang niya ng kahit magkano ang babae kung sakali. Mura naman to boss. Saka kasi, malalagot ako sa tsuhin ko eh. Kailangan ko talagang maubos lahat ng tinda ko eh. Kung hindi, masasaktan talaga ako. Wala pa rin akong kain. Pangungumbinsi nito na ikinadisappoint niya. Iyon pa naman ang pinakaayaw niya sa lahat. Yung gumagawa ng istorya at nagpapaawa para makabenta. Alam niya kasi na diskarte iyon ng ilang street vendors. Sayang at maganda pa naman sana ang babae. I'm sorry, pero wala akong pagbibigyan eh. Sabi niyang tumayo na. Ganun ba? Sige boss. Hindi pa siya nakakalayo nang may marinig siyang malakas na tawag ng isang lalaki. Nilingon niya kung saan nanggaling ang boses. At ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang nilapitan nito ang tindera at tila pinapagalitan. Marahas nitong kinuha ang pinagbentahan ng babae at saka binatukan. Agad siyang tumakbo patungo sa mga ito at hinarang ang sarili upang protektahan ang tindera ng bulaklak. Punyeta, sino ka ba? Sabi ng matandang lalaki, kasabay ng isang mabilis na bigwas sa mukha niya. Tio Marsing! Hiyaw ng tindera na agad siyang dinaluhan. Take this, you old freak! Sabi niya sabay bawi ng sapak. Nawalan ng balanse ang matandang lalaki sa suntok na iyon. Ayos kang sumapak ha! Ngingising-ngising komento nito habang tumatayo. Halatang sanay sa basagan ng mukha. Lay a finger on her
and I'll blow off your face. Sabi niyang hindi inaalis ang katawan sa harap ng babae. May araw ka rin sa akin, Pogi. Nakangisi pa ring sabi nito habang pinupunasan ang tumulong dugo sa labi. Saka mabilis na tumakbo palayo. Boss, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng magandang tindera na hindi mawari kung paano siya hahawakan. Maluha-luha ito. Don't worry about me. Ikaw, okay ka lang ba? Sino ba yun? At bakit madaling araw na narito ka pa? May bibili pa ba ng tinda mong bulaklak sa ganitong oras? Tiyuhin ko po yun. Nagbabaka sakali lang akong makabenta pa. May mga dumadaan pa kasing mga magjowa. Yung mga galing sa motel. Paliwanag nito. Lumapit ito sa kanya at pinunasan ang labi niyang may dugo rin. Dahil sa pagkakalapit nilang iyon, ay lalo niyang napansin kung gaano kaganda ang babae. Hindi tipikal na Pilipino ang itsura nito. Mukhang may lahi. Parang ang triplets niya. Sigurado ka bang ayos ka lang? Nakita kong binatukan ka niya eh. Malakas yun, alam ko. Baka kung hindi ako nakailam, hindi lang yun ang ginawa sa'yo ng gagong yun. Huwag niyo na po kong alahalahanin. Ganoon lang talaga si Tiyo Marsing. Matumal kasi ang benta eh. Nagsimula itong pulutin ang mga nahulog na bouquet ng roses. Tigta-3 piraso iyon na nakabalot sa mumurahing cellophane. Bakit ka pumapayag na saktan ng tito mo? Tanong niyang tumulong na ring magpulot. Siya ho kasi nagpalaki sa akin, boss. Pasensya na po pero sana hindi na kayo nakialam. Nasaktan tuloy kayo. Isa pa, lalo ho ako masasaktan pag uwi ko dahil sa nangyari. Nakainom pa naman si Tiyo. Hindi mo na kailangan bumalik dun. Hindi niyo ho ako naiintindihan. Wala ho akong ibang matutuluyan. Hindi problema ang... Shit! Miss! Kinabukasan. Guys, she's awake! Tili ng batang babae na nakatunghay kay Isay. Agad naman siyang napabangon. Riley, that's gonna freak out! Why did you wake her up? Saway ng batang lalaki. I didn't! Nagising na siya! Katwiran ng batang babae. Hold on guys, I'll get Dad! Sabi naman ng isa pang batang lalaki sabay takbo palabas ng silid. Pagbalik nito ay hila-hila na nito ang isang matangkad at gwapong lalaki. Natatandaan niyang ito ang lalaki kagabi sa park. Okay kiddos, go play with Ate Cindy. Utos ng lalaki sa mga bata. So uncool, Dad! Ungot ng batang babaeng tinawag na Riley. Yeah, so uncool! Segunda ng batang lalaki. We haven't introduced ourselves yet, Dad! Protesta naman ng isa pang batang lalaki. Later, she needs to rest. Now go to Ate Cindy. Mahinahong sabi ng ama ng mga ito. Nagsisunuran naman ang mga bata kahit halatang napilitan. Nang makaalis na ang mga ito, ay isinara ng lalaki ang pinto at naupo sa tabi niya. Napaatras siya dahil hindi niya ito kilala at naguguluhan sa mga nangyayari. Bagamat tanda niya ang naganap kagabi. Kamusta pakiramdam mo? Tanong nito sa nag-aalalang tono. Bihis na bihis ito at nakakurbata pa, tulad sa mga nakakita niyang boss sa TV shows. Ayos naman po. Ikaw yung lalaki kagabi, di ba? Yes, ay Miguel. Ikaw? Pagpapakilala nito sabay lahad ng kamay. Isay po, boss. Sagot niya sabay tanggap sa kamay nito. Ganoon na lamang ang hiya niya dahil napakalambot ng kamay ng lalaki. Malayo sa kamay niyang tagtag sa laba at hugas ng plato. Huwag mo na akong tawagin, boss. Sige po, Miguel. Tingin ko, magkaedad lang tayo. Wala na rin po. Pinapatanda mo ko eh. Nakangiting sabi nito sabay pisil sa kanyang pisngi. Napasinghap tuloy siya. Sige, Miguel. Usal niya, biglang kinabahan. Pasimple pa niyang inamoy ang sarili. Paano kasi ay napakabango ng katabi niya. At siya, ewan. I'm sorry, Isay. Akala ko kasi kagabi, tinatramahan mo lang ako eh. Tambay kasi ako dun sa luneta, kaya pamilyar ako sa diskarte ng ibang vendors dun. Kayo? Tambay sa luneta? Kumpirma niya na pinasadahan ito ng tingin. Wala itsura nitong naglalagi roon at hindi ito bagay roon.
Oo, pero syempre, hindi ganito ang suot ko. Tsaka hindi naman lagi. Pag may iniisip lang, usually gabi na ako nagpupunta ron. Natatawang sabi nito. Anyway, pasensya ka na talaga. Nako, wala po yon. Kayo pa nga ang naabala eh. Masakit pa ba? Sabi niyang saglit na dinama ng daliri ang sugad sa gilid ng labi nito. May pasa iyon. Medyo. Pasensya na talaga, boss. Miguel, bakit nga pala ako nandito? Bahay mo ba to? Yes, nahimatay ka eh. Nailagnat ka rin. Mainit ka pa ba? Di naman ito ang kanyang noo. Medyo mainit ka pa nga. Ayos na ako, Miguel. Salamat ha. So, paano? Tutuloy na rin ako. Siguradong galit na rin si Tio. You mean, uuwi ka pa ron? Wala naman akong ibang matitirahan. Dito. You can stay here. Nako, hindi na. Baka magalit pang asawa mo. Mga anak mo yung kanina? Oo, triplets sila. At wala akong asawa. Wala kang asawa? Wala. Kaya pwede ka rito. Hindi mo kailangan magtrabaho. Magpahinga ka muna. Saka na natin pag-usapan kung ano magandang gawin. Ayos lang ba yun? Sigurado ka ba, Miguel? Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba akong kasama sa bahay? Nakangiting tanong nito. Hindi sa ganon. Siyempre, nakakahiya kasi. It's okay, Isay. Just feel at home. Hindi rin talaga ako papayag na bumalik ka rin pa kung sakali. It's not safe for you. Kaya nga nagpalit ako sa trabaho ngayong umaga. Kasi talagang gusto kitang makausap. Ganun ba? Salamat, Miguel. 2 linggo ang matuling lumipas. Tulad ng dati, ay naging abala si Miguel sa negosyo at bihira niyang makausap si Isay. Gayunpaman, ay laging laman ang isip niya ang babae. Isang bagay na ngayon lang nangyari sa kanya. Dad? Pabulong na tawag ni Sed nang sumilip ito sa library. Off niya pero maraming reports na kailangang aralin. Kaya kahit gabi na ay tutok siya sa trabaho. Yes, Kuya Sed. Sagot niya sa anak na nakasilip sa pinto. Ang kanyang mga matay nakatutok pa rin sa laptop. We will ask you something, Dad. Anito. Sure, come in. Pumasok naman ito kasunod ng 2 kapatid. Inikot niya ang swivel chair at binalingan ang 3 anak na pawang 5 taon na. Nagsiksika naman ang mga ito sa kanyang kandungan. Is Isay gonna be our mommy? Tanong ni Riley, ang unika iha niya. Alam nito na ito ang prinsesa sa bahay, kaya may pagkamapilit. And why do you guys ask? She seems nice. Si Kai ang sumagot. Ito ang itinuturing niyang bunso dahil huling lumabas. Ito rin ang pinakamalikot at madaldal. She plays with us a lot. Saka gusto rin siya ni Yaya, Cindy at Manang training. Pagbibida naman ni Zed, ang panganay niya. Sa lahat ng anak niya ay ito ang pinaka-curious, matalino at hindi basta-basta nauuto. Oh yeah? Yeah! Sagot ng 3. Gusto mo po ba siya? Tanong ni Kai. Do you like her, Dad? Sobrang curious na tanong din ni Riley. Because you seem to like her. You smile differently when you see her. Tsaka, bakit andito siya sa bahay? You never brought a girl here? Katwira naman ni Sed, hindi pa man din siya nakakasagot. I'm not sure how to answer that, kiddos. Sabi niya sa kaginulo ang buhok ni Sed. Oh, come on, Dad! You like her! Ayaw mo lang i-admit. Pilit ni Riley. You said lying is bad. Akusa ni Kai. Okay. I like her. But it's a secret, okay? Now go to detectives. Secrets out. Thank you. Malambing na pagtataboy niya sa mga anak. But Dad, what are you gonna do? Hirit ni Zed bago sumunod. Dad knows what to do, but that's between the 2 of us. Don't worry. I'll give the detectives updates, okay? Okay. Patamad na sagot ng 3. And another thing, Dad. Muling hirit ni Zed. Yes? Dad, si Isay parang hindi marunong magbasa. Pagkatapos mag-review ng mga reports ni Miguel,
ay ipinatawag niya sa veranda si Isay kahit gabi na dahil talagang na-curious siya sa nabanggit ni Zed. Miguel, pinapatawag mo raw ako? Tanong ng babaeng madalas na laman ng isip niya. Naka-floral summer dress ito na may mahabang manggas. Mas lalo itong gumanda nang nasa poder na niya. Hindi niya rin maiwasang mapansin na sexy ito, lalo na ngayon na nagkalaman. Yes, gusto sana kitang kamustahin. Pasensya ka na. Hindi tayo masyadong nagkikita. Madaming trabaho eh. Formal na wika niya na akala mo ay hindi siya napupuyat kakaisip dito. Napansin ko nga, 2 linggo na ako rito sa bahay mo pero bibihira kitang makita. Ang laki-laki kasi nitong bahay mo. Tsaka, ayun nga, bihira kang nandito. Pag nandito ka naman, lagi kang nasa library. Sabi nito na tumabi sa kanya. Madaming trabaho eh. Ano nga palang gusto mong itanong? Tanong ng babaeng natural na malambing ang boses. Wala naman. Gusto lang kitang kamustahin. I mean, may kailangan ka ba? Nakapag-adjust ka na ba? Yung mga anak ko, baka nakukulitan ka na. Parang madalas kayong magkasama. Lagi ka kasing ibinibida sa akin eh. Nako, wala akong problema sa mga bata. Mababait ang mga anak mo, Miguel. Nag-e-enjoy nga ako makipaglaro sa kanila eh. Tsaka, wala rin akong kailangan. Ano pa bang kakailanganin ko eh? Lahat nandito na. Nahihiya nga ako kasi ang laki ng kwartong ibinigay mo sa akin. Parang buong bahay na namin yun sa looban. Mabuti naman kung ganun. Isay, pwede ko bang makita ang braso mo? Sabi niya. Natigilan naman ang babae at nakita niyang napalunok ito. Braso ko? Yes. Ano eh? Gusto ko kasing tingnan kung may mga pasa ka pa. Alanganing sabi niya, gayon man ay gusto niya talagang makita. Noong gabi kasi na inuwi niya ito sa bahay ay napansin niyang napakarami nitong pasa sa braso. Sadyang hindi lang halata sa una dahil malaki ang suot nitong t-shirt. Sige. Pagsang-ayon nito saka ay tinaas ang manggas ng damit. Tiningnan naman niyang mabuti ang braso nito. Okay, mabuti naman at wala na. Gaano katagal ka na sa poder ng tito mo, Isay? Curious na tanong niya. Bale, siya nagpalaki sa akin. Ang sabi ng tiyo, hindi na raw ako binalikan ni mama. Ano eh, si mama raw. Prostitute sa Angeles. Yung tatay ko raw, foreigner. Kano yata. Hindi ko alam eh. Paglalahad nito. I see. Kaya pala mukha kang foreigner. Ang ganda mong tindera sa totoo lang. Hindi niya mapigil sabihin. Salamat. Sabi nga nila, ang puti ko raw. Nahihiyang sabi nito. Kung sakali ba, gusto mong mag-file tayo ng kaso? Tanong niya rito maya-maya. Nako, hindi na. Hindi na, Miguel. Abala pa yon. Isa pa, matanda na si Tio Marseng. Talagang mainitin lang kasi ang ulo nun. Tsaka may kabigatan ng kamay. Pero kahit papano naman, may utang na loob pa rin ako sa kanya. Ayoko namang makulong pa siya. Kapatid ni mama yun eh. I see. Ikaw ang bahala. Pero pwede ba? Huwag ka nang papayag na may mananakit sa'yo. Natural na mas malakas ang lalaki. Wala kang laban dun. Sige. Salamat sa pag-aalala, Miguel. Anything for you, sweetheart. And one more thing. Pasensya ka na sa tanong ko pero anong natapos mo, Isay? Grade 1 lang. Alangang sagot nito. Hindi naman niya napigil ang sariling abutin ang kamay nito at pisilin iyon. Hindi niya alam kung bakit pero may kirot sa puso niya nang malaman na hindi naging madali ang buhay para rito. Okay lang yan. Ganito na lang. I'll hire a homeschool teacher for you para makahabol ka. My lawyer knows people from the government. For sure magagawa ng paraan na makakuha ka kagad ng diploma. Basta matutunan mo lang ang mga basics. Sobra-sobra naman na yata, Miguel. Hindi ba nakakahiya na? Huwag kang mahiya. Basta't akong bahala. Ayos ba yun? Nakangiting wika niya. Sige, kung yan ang desisyon mo. Sobrang salamat. Sabi nito saka siya niyakap ng mahigpit. Nako, sorry. Napayakap ako sa'yo. Ano kasi, sobrang saya ko. It's okay. Gusto ko rin naman. Sabi niya saka pinisil ang pisngin nito.
Nakita naman niyang namula ito, mukhang nahihiya. Isang araw habang nasa opisina si Miguel, ay siyang dating ni Janine. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? I've been trying to call you since last week. Tinataguan mo ba ako? Asik ni Janine. Madaming trabaho. Tipid na sagot niya na hindi man lang ito tinatapunan ng tingin at patuloy sa pagpirma ng mga dokumento. Busy? Sinong niloko mo? Sinong bago mo, Miguel? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Janine. Oh God! I hate this! Huwag tayong maglokohan, pwede? Ang tagal na kitang kilala para bilhin ko yung ganyang linyahan mo. Kung meron man, may dapat ba akong ipaliwanag? Sinong bago mo? Gigil na ulit ito sa harap ng kanyang executive table. Come on, don't act like we're more than FUBU. Napipiko namang sagot niya rito. Oh, you bastard! Gigil na wika nito sabay hampas sa kanya ng sling bag. May ginagawa pa ako, Janine. Siguro, mas mabuting sa ibang araw na tayo mag-usap. Pagtataboy niya sa babae. Kahit hindi mo aminin, alam kong may bago ka na naman. Malalaman at malalaman ko rin kung sino siya. At sigurado akong pagkatapos mo siyang pagsawaan ay babalik ka rin sa akin. Drooling like a thirsty dog as you always do, Miguel. Taas noong lumakad ito palabas ng pinto pagkatapos maglitanya sa harapan niya. Sakto naman ang pagpasok ni Marco. Bukod sa matalik niya itong kaibigan, ay CFO din ng Summit Banking Corporation ng lalaki. Sumipol pa ito pagkakita kay Janine. Hi, Miss Beautiful. Mukhang wala sa muda. Pangaasar nito. Shut up, Marco. Wala akong panahon makipagbiruan sa'yo. Asik ni Janine rito bago lumabas ng pinto. Mukhang wala sa mood yung isa. Ano na namang ginawa mo, pre? Nakangising tanong ni Marco sa kanya. Just ignore her. Siya, pwede kong ignorahin. Ikaw hindi. Bakit parang lutang ka sa meeting kanina? May iba sa'yo, ah. Si Binibining tindera ng rosas ba, ha? Pang-aasar nito. Napabuntong hininga siya at napatingin sa kaibigan. I like her. A lot. Okay. Hanggang kailan? Tatawa-tawang tanong nito. Seryoso ko, ano ba? Oh, bago yan ah. She's different. It's different. Alam mo yung pag nakikita ko siyang masaya, parang sumasaya rin ako. I want to take care of her. Give her everything. Parang ang hirap ng buhay na kinalakihan niya eh. Sumeryoso naman ang mukha ng kanyang kaibigan. Pinakatitigan siya nito. Okay, so, paano si Janine? Alam mo namang may topak yun. Baka magkaproblema ka. I'll handle her. Eh, nakausap mo na ba si Isay? Hindi sa ano, pare, pero, di ba? Paano ba? Di ba, sa luneta mo lang siya nakilala. Literal na nahimatay lang yung tao sa harap mo tapos inuwi mo na. Gets mo ba? Alam kong ibig mong sabihin. Ewan, hindi ko iniisip sa ngayon. At sa totoo lang, wala akong pake kung saan lupalop siya nang galing. Gustong gusto siya ng mga bata, pare. At gustong gusto mo rin. Tudyo nito sabay bato sa mukha niya ng nilamukos na papel. Sira ulo. O bakit hindi ba? Basta kung saan ka masaya, doon din tayo. Kung seryoso ka sa kanya, ayusin mo na. Sige ka, baka mawala pa yan. Pagkisihan mo sa huli. Kinagabihan. Okay, how about this, Tita Isay? Can you read this? Ani Riley kay Isay sabay taas ng isang flashcard. Sige. I want to have a steak. Basa niya sa flashcard na hawak nito. Perfect! And how would you like your steak cooked? Annie said. Well done, please. Anya. This one naman, Tita Isay. Sabi naman ni Kai. Binasa niya. Can I get a glass of water, please? Very good. Puri naman ni Kai. Let's make it harder for Tita Isay. Ani Zed sabay taas ng flashcard nito. Can I have a caramel macchiato, please? Tama ba? Natatawang sabi niya dahil hindi sigurado kung tama ang bigkas niya.
Yes! 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 Masayang kumpirma ni Zed. Isang tekhi mula sa pintuan ang nagpalingon sa kanilang apat. Mukhang busy kayo ah. Si Miguel iyon na nakangiting nagmamasid sa kanila. Dad! Hiyawan ng triplets na nagunahang magsilapit sa ama at nagkanya-kanya ng halik at yakap dito. Narinig niya ang pagbibida ng mga ito kung paano siya turuan ng mga ito na umorder ng pagkain sa labas. 3 buwan na siya sa bahay ni Miguel at sa nakalipas na mga buwan ay nagsisikap siyang matutunan ang estilo ng pamumuhay ng mga ito dahil lagi siyang isinasama ni Miguel sa galaan. Lunes hanggang Biyernes ang kanyang klase sa isang private teacher at kapag Sabado naman ay may review classes siya para sa kanyang formal education sa elementarya. Kumain ka na ba? Parang maaga ka yata ngayon. Masayang tanong niya sa lalaki. Hindi pa, kasi lalabas tayo. Ha? Pero gabi na, Miguel. Isa pa, kumain ng mga bata. Sana sinabi mo para hindi mo na sila naghapunan kung kakain pala tayo sa labas. At sino nagsabi na sasama ang mga makukulit? Tayo lang ang lalabas, Isay. Kids, get ready to sleep na. That's my off tomorrow. We'll play or go somewhere you like, okay? Dad, are you kidding us? It's just 8. Tutol ni Riley na sinang-ayon na naman ng dalawa. And we thought Tita Isay for your date tonight, Dad. Protesta ni Kai. Date? Nalilito at nahihiyang tanong niya sa mga bata. Yes, Titi Isay. Date! Dad told us last night. Okay, Kai anak, easy. 1 hour extension for teaching Isay today. That's it. Pagkatapos, get ready to sleep na. Deal? Agaw pa ni Miguel sa pambubuking sana ni Kai. Deal! Wika naman ng 3. Samantala ay agad na niyaya ni Miguel si Isay sa sasakyan matapos nitong magbihis. Saan tayo pupunta, Miguel? Tanong ni Isay nang nasa kotse na sila. You'll know later. Sagot niya. Kinuha niya ang kamay nito at dinampian iyon ng halik. Nitong mga nakaraan ay hindi na niya mapigilang gawin iyon, lalo tuwing nagmamaneho siya at nasa tabi niya ito. Kung siya lang ay hindi na niya bibitawan pa ang kamay ng babae. Bakit kakain na naman tayo? Ang taba ko na, Miguel, oh. Lagi mo na lang akong pinapakain sa labas. Protesta nito. Well, you look sexier, Isay. Sobrang pet mo nun. Parang insulto sa akin kung hindi kita mapapataba sa poder ko. Sagot niya. Sa isang rooftop garden restaurant sa Antipolo niya dinala ang babae. Walang ibang tao roon kundi silang dalawa lang dahil nerentahan niya ang buong lugar. Tanaw mula sa kinaroroonan nila ang mga nagliliwanag na istruktura at ilaw ng mga sasakyan sa labas. For you. Sabi niya sabay abot ng isang bouquet ng bulaklak dito. Salamat, Miguel. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong bulaklak. Ngayon nga lang ako nakakita ng ganito eh. Ang gaganda. Anong bulaklak to? Tulips, my dear. Mukhang mahal, Miguel. Kahit itong restaurant na to, mukhang mahal. Komento nito. Bakit ba iniintindi mo kung mahal o hindi? Natatawang sabi niya sabay pisil sa pisngi nito. Kasi wala akong pambayad. At sino namang may sabi na ikaw ang pagbabayarin ko, ha? Wala naman, pero kasi ang dami mo nang nagagastos sa akin. Shh! Saway niya sa babaeng mahiyain. Don't worry about anything, okay? Sabi niya sa pailapat ng daliri sa labi nito upang hindi na ito magprotesta pa. Okay. Usal nito na mukhang natense sa ginawa niya. Tuwing nakikita niyang namumula ang babae sa mga simpleng paglalambing niya, ay lalo lamang siyang nanggigigil dito. Parang ang sarap-sarap kasi nitong lunurin sa halik. Samantala, pagkatapos nilang mag-dinner, ay nagyayarin agad si Isay na umuwi dahil iniisip niya ang triplets. Mukhang mabilis kang matuto, ah. I'm impressed. Ang laki ng improvement mo, lalo sa English. Wika ni Miguel nang nasa sasakyan na sila pauwi. Sa mga anak mo pa lang eh, ewan ko na lang kung hindi pa ako matututo. Natatawang sagot niya. Mabuti, hindi ka nahihirapang mag-adjust sa mga bata. Masyado kang napapalapit sa kanila, ah. Oo nga eh, mababait sila, bibo tsaka masiyahin. Natutuwa nga ako kasi hindi sila naiilang sa akin.
Tuloy, hindi ako nababagot sa bahay. I'm glad to know that. Kaya lang baka masanay naman kami niyan. Alam mo na, baka biglang ayaw mo na sa amin. Sabi nito. Mula sa manibela ay dumako ang kamay nito sa kanyang kamay, pinisil iyon. Bigla siyang napainom ng tubig mula sa baong tumbler dahil sa simpleng gesture na iyon ng lalaki. Napapansin niya kasing lagi nitong hinahawakan o hinahalikan ng kamay niya, lalo pag nagmamaneho ito. Salamat Miguel, nakapag-practice ring umorder ng caramel macchiato sa totoong buhay. Natatawa sa sariling sabi niya nang makauwi na sila. Inihatid siya nito sa pinto ng kanyang silid. Nag-enjoy ka ba? Oo naman syempre. Ang dami mong kwento eh. Tsaka yung kape nila ang sarap. Pati yung mga pinatikim mong tinapay. Ibig ko sabihin yung pastries. Lahat masarap. Great. Mabuti tag-enjoy ka. So, pwedeng umulit. Sa susunod sa ibang restaurant naman. I mean, sa magandang restaurant. Yung mas magandang ambience at mas masarap ang pagkain. Para naman hindi ako mapahiya sa'yo. Sige, ikaw ang bahala. Mukhang pinapataba mo talaga ako Hindi ba nakakahiya? Bakit ka nahihiya? Masaya nga akong kasama ka. Makahulog ang sabi nito. Hindi siya nakasagot dahil naroon na naman ang pagtahip ng dibdib niya. Sige, pahinga ka na Miguel. Alam kong pagod ka. Salamat nga pala ulit. Sabi na lang niya. Hindi agad sumagot ang lalaki, bagkus ay umangat ang kamay nito sa kanyang pisngi at dinama iyon. Para siyang malulusaw sa paraan ng pagtitig nito na parang may gustong sabihin. At ganoon na lang ang kabog ng dibdib niya nang bumaba ang mga tingin nito sa kanyang mga labi at tumitig doon. Gabi na Miguel. Halos pabulong na sabi niya. Grabe na talaga ang kaba niya. Right. Bulong din ito. Kung bakit ba sila nagbubulungan ay hindi niya alam. Akma ito nga halik sa kanyang pisngi nang pareho silang mapalingon sa pagbukas ng pinto ng silid ng triplets. Parang nakuryente silang dalawang dumistansya sa isa't isa. And why are you still awake? Sabi ni Miguel kay Kai na nakasilip. Sorry, Dad. Pabulong na hinging paumanhin nito saka isinara ang pinto. Natawa naman siya sa mga bata. Alam niyang nag-uusisa ang tatlo. Kahit pa si Kai lang ang nakita nila. Ito siguro ang lookout ng grupo. Good night, Miguel. Salamat. Nangingiting paalam niya. Good night, Isay. Sabi na lamang ng lalaking halatang nausog ang planong gawin. Samantala, pagpasok ni Isay ay agad na pinuntahan ni Miguel ang triplets. Pagbukas niya ng pinto ay nahuli pa niyang nagsitakbuhan sa kanya-kanyang kama ang mga ito. Bakit gising pa ang mga detectives? Diba ang sabi ng daddy, 9 p.m. tulog na. Kunwaring pagalit niya sa mga anak. But Dad, we need an update. Ani Riley na nagtanggal ng talokbong ng kumot. You're supposed to kiss her goodnight, Dad. Huwag kang magsinungaling, nakita ko. Hirit naman ni Kai. Dapat nga anak kung hindi ka sumilip. At diba, hindi magandang makinig o mag-usisa sa usapan ng iba. Tama po. Malambing na pangaral niya sa mga ito. Sorry, Dad. Sabay-sabay naman na paumanhin ang tatlo. Okay, apology accepted. Now go to bed, kiddos. Good night, Dad. Patamad na sagot ng mga ito. Isa-isa naman niyang hinalikan sa noo ang mga anak at inayos ang mga ito sa kanya-kanyang kama. Mabilis na lumipas ang mga buwan at masayang-masaya si Isay sa bago niyang buhay. Daig pa niya ang tumama sa loto dahil hindi lang komportableng buhay ang tinatamasa niya, kundi isa ring masayang pamilya. Lalo rin siyang napapalapit kay Miguel na walang ibang ginawa kundi ang asikasuhin siya. Tuloy ay lalong lumalalim ang lihim niyang pagtingin dito. Nako Isay, ang ganda-ganda mo, Diyos ko, ang sexy mo pa. Bagay na bagay sa'yo tong ipinatahinggaw ni Sir Miguel. Basta pag kinasal kayo, huwag mong kakalimutang itaas ang sahod ko, ha? Excited na sabi ni Cindy, sabay tili habang pinagmamasdan siya sa salamin. Ito ang yaya ng triplets na naging matalik niyang kaibigan sa mansyon. Noong isang linggo ay pinasukatan siya ni Miguel sa isang sikat na designer para sa susuotin niyang gown sa anniversary party ng Summit Banking Corporation, kung saan
ito ang president at CEO. Napag-alaman din niyang si Miguel at ang mama nito ang major shareholder ng korporasyon, bagamat kay Miguel na ipinagkatiwala ng ginang ang lahat ng desisyon dahil sa Australia na nakabase ang ginang. Ano bang kasalang sinasabi mo? Inimbitahan lang akong sumama sa party. Napunta ka na sa kasal. Siguro kasi gusto ni Miguel na ma-practice ko ang mga itinuturo ng etiquette coach ko. Siyempre, iba yung pinag-aralan sa experience. Ikaw talaga. Katwiran niya. Ay, tsusera si Bakala. Lagi kang pinapasyal ni Sir. Pinagsha-shopping, may allowance pa. Saka ang lagkit-lagkit ng tingin niya sa'yo. Tapos kung mag-alala, Diyos ko, may gusto sa'yo yon. Ikaw talaga. Huwag kang ganyan, nakakahiya. Baka mamaya sabihin nun kung anong iniisip ko. Che, wag mong sabihin hindi mo naahalata. Mas matagal pa kami sa'yo rito eh. Pero wala namang paalawan si Sir. Merong mga pabonus, pero hindi tulad ng sayo. Kaya wag mong sabihin normal lang yung pinapakita niya sa'yo, Chosera ka. Hirit nito. Nako, mahirap umasa, Cindy. Wala namang sinasabi yung tao eh. Pero ipinaparamdam meron. Eh ikaw, umamin ka. May gusto ka kay Sir Miguel. Huwag kang magsisinungaling. Kukurutin ko talaga yung singit mong gaga ka. Natawa siya. Kahit kailan talaga ay napakadaldal nito. Isang katok ang nagligtas sa kanya mula sa tanong ng babae. Si Miguel iyon. Are you ready, Isay? Tanong nito nang pagbuksan ni Cindy ng pinto. Napakagwapo ng lalaki sa suot nitong suit. Amoy pa lang nito ay sapat na para kiligin siya. Oo, ready na ako. Nakangiting sabi niya kahit kinakabahan. I see. Bagay na bagay sa'yo yung suot mo. You look stunning. Puri nito na titig sa kanya. Pasimpleng tumalikod si Cindy sa lalaki upang humarap sa kanya at bumulong sa aktong kilig na kilig. Stunning daw bakla. Alam mong ibig sabihin ng stunning, be. Hirit nito na halos tumirik na ang mga mata, kaya ganoon na lang ang pagpipigil niyang matawa. Siyempre alam kong ibig sabihin nun ngayon. Sira ka talaga. Pabulong din na saway niya rito sa kabinalingan ng lalaki. Salamat. Sige, mauna ka nang bumaba. Susunod na ako. Sabi niya sa lalaki at nailang nangumiti rito dahil sa kadaldalan ni Cindy. Sure, take your time. I'll be waiting downstairs. Anito, ikaw talaga, Cindy? Yung bibig mo, baka marinig ka ni Miguel, nakakahiya. Basta. Sa ganda mong yan, dapat pag uwi mo buntis ka na ha. Pag hindi pa, ewan ko na lang. Sira, sa party kami pupunta, hindi sa hotel. Natawang sabi niya. Ay wait, virgin ka pa ba? Pabulong na tanong ng chismosa. Ha? Oo eh. Naku, perfect. Ang taray kung first time mo si Sir Miguel. Pabinyag ka na, dali. Tili nito. Kinakabahan ka ba? Relax, I'm just here. Sabi sa kanya ni Miguel nang makapasok na sila sa bulwagan ng isang 5-star hotel kung saan gaganapin ang event. Kinuha nito ang kamay niya. Kinakabahan talaga ako. Hindi ako sanay sa ganito. Baka magkamali ako o may masabing hindi tama. Hindi naman kita iiwan. Except mamaya sa speech ko. Basta't mag-enjoy ka lang. Sabi nito sa kapinisilang kanyang baba. Sige. Sabi niya saka nagbuntong hininga. Hey, who's this gorgeous woman? Miguel, is she Isay? Sabi ng isang lalaking biglang lumitaw sa kanilang daraanan. Matangkad at gwapo rin ito tulad ni Miguel, pero mukhang pilyo. Watch your damn mouth, Marco. Agad nababala ni Miguel dito bagamat nakangiti. Isay, this is Marco, CFO ng Summit and Sadasay, my best friend. Marco, you know her, Isay. Kaya naman pala nabighani mo ang puso ni Mr. CEO. You are indeed gorgeous, Isay. I'm glad to meet you. Nakangiting sabi nito na bahagyang yumukod at humalik pa sa kamay niya na tila siya prinsesa. Hello, Marco. It's nice meeting you too. Sagot naman niya na natatawa rito. At tagal na kitang gusto makilala, Isay. Kalain mo, dahil sa'yo pumasok na may pasa sa mukha itong boss namin. Kansyaw nito kay Miguel. Ganun ba? Pasensya na. Sabi niyang napabaling kay Miguel.
Okay, that's it. Get lost. Pagtataboy ni Miguel sa kaibigan. Grabe ka pre, pinagdadamot mo naman si Isay. Anyway, see you around Isay. Ingat ka riyan kay Miguel nangangagat yan. Sabi nito sabay kindat sa kanya pagkatapos ay may ibinulong kay Miguel na hindi niya nanarinig. Basta't nagtawanan at nag-fist bump ang mga ito. Ang kamay niya ay hindi na pinakawalan ng lalaki hanggang sa makaupo na sila. Doon ay pinakilala siya nito sa bawat bisitang bumabati rito. Isang aral ng ngiti at tanging hi at hello lamang ang tinutugon niya. Nang tawagin ng MC si Miguel, para sa speech nito ay kinausap siya ng isang magandang babae na hula niya ay kaedaran lang nila. Are you Miguel's new girlfriend? Tanong ng babae sa friendly na tono. Natigilan siya dahil hindi niya alam ang isasagot. Aha, hindi. Magkaibigan lang kami. Friends don't hold hands, darling. At hindi si Miguel ang tipong magdadala ng kaibigan bilang date sa mga ganitong okasyon. Makahulog ang sabi nito. Mabait naman ang babae, pero may kaba sa dibdib niyang umahon dahil sa mga sinasabi nito. Hindi naman talaga. Sabi na lang niya. Isabel, right? Hay nako, hindi na ako magtataka kung hindi mo alam kung ano ka sa buhay ni Miguel. Dahil ganyan talaga yan. Kaya wag kang mai-inlove riyan sa loko na yan Playboy yan. Para nagpapalit lang ng brief kung magpalit ng babae yan. Mukha ka pa namang... Sorry Paniwalain. Natigilan siya. Hindi siya nainsulto sa sinabi ng babae. Dahil hindi ito mukhang nag-iinsulto, kundi nagkukwento lang. Bigla niyang naisip na marami pang bahagi sa buhay ng lalaki ang hindi niya alam. Ang tanging nakikita niya lang ay kung paano ito sa kanya at sa mga anak nito. Nakalimutan niyang may ibang buhay rin ito sa labas ng malaki nitong bahay na hindi niya nalalaman. Uy, baka mag-overthink ka riyan Ang daldal ko. Sorry na. Classmate ko kasi yung si Miguel noon, kaya kilalang kilala ko na. Anyway, basta i-enjoy mo lang at huwag mai-inlove, okay? Nakangiting bili nito. Sakto naman na pabalik na si Miguel mula sa entablado. Sorry, ang tagal ko ba? Minadali ko na nga Anang lalaki sabay pisil sa kanyang balikat. Okay lang, hindi naman matagal. Okay ka lang ba? Tanong nito na nakatitig sa mga mata niya. Ako? Oo naman. Bakit? Wala naman. Parang biglang may iba kasi sa'yo. Sabi nito. Hindi niya alam kung masyado bang halata na apektado siya sa sinabi ng babae o talagang kabisado na siya nito. Miguel, pupunta muna ako sa restroom. Paalam na lang niya sa lalaki. Bigla ay parang hindi siya makahinga roon. Pagdating sa restroom ay isang babae ang kasunod niya. Maganda ito. Hanggang balikat lang siya nito dahil maliit siyang babae. Samantalang ito ay mukhang modelo. Ang malulusog nitong dibdib ay halos luwa na dahil sa suot nitong plunging neckline dress. Mukhang siya ang pakay nito dahil agad siya nitong kinausap pagkakita sa kanya. So, you're Miguel's new girl? Sabi nito na tinitigan siya mula ulo hanggang paa na parang sinasabi nito na wala siyang karapatang maging new girl ni Miguel. Hi, magkakilala ba tayo? I mean, hindi ko kasi maalala kung naipakilala ka na ni Miguel kanina. Ang dami rin kasing bisita. Hindi kita natandaan. Sorry. Totoo sa loob na paghingi niya ng paumanhin. Of course. He didn't introduce me to you. Paano niya ako ipapakilala sa'yo? This is Janine, my long-time on and off fuck buddy, ganon? Sarkastikong sabi nito na talagang ikinagulat niya. I'm sorry. Kailangan ko lang magbanyo. May sasabihin ka pa ba? Sabi niyang gusto nang tapusin ang usapan dahil pakiramdam niya ay umiikot na ang paligid niya sa sobrang stress sa mga naririnig simula sa babae kanina sa table hanggang sa babaeng kaharap niya ngayon. Gusto ko lang sabihin sa'yo na huwag kang masyadong umasa na may magiging permanenteng posisyon ka sa buhay ni Miguel. Dahil isa ka lang flavor of the month. At pagkatapos mo, babalik ulit siya sa akin. Because no one beats me in bed, darling. I know exactly how to make him happy. Tatapos nitong sarkastikong ngumiti bago lumabas mula sa restroom. Agad naman siyang pumasok sa isang cubicle at doon umiyak
dahil hindi na niya mapigil ang damdamin. Alam niyang maaaring malusaw ang makeup niya kahit pa sabihing waterproof iyon, pero wala siyang pakialam. Isay, I'm sorry but are you inside? Narinig niyang tawag ni Miguel mula sa labas ng restroom. Siguro ay masyado na siyang matagal doon, kaya sinundan na siya ng lalaki. Oo, nandito ako. Saglit lang. Sabi niya nagsimula ng ayusin ang sarili. What happened? Bakit namabaga ang mata mo? Umiyak ka ba? Nag-aalalang tanong nito paglabas niya. Hindi, parang nairita yata ang mata ko sa false eyelashes. Hindi kasi ako sanay gumamit nito. Pagsisinungaling niya sa kapilit ng ngumiti. Halata namang hindi ito naniwala, pero hindi na nagkomento pa. Kung gusto mo, umuwi na tayo. Magpapaalam na lang tayo saglit. It'll be quick, I promise. Sabi nito sabay halik sa kanyang ulo bago sila muling bumalik sa mesa. Doon ay agad itong nagpaalam sa mga kasosyo at katrabaho. May problema ba tayo? Ani Miguel nang nasa biyahe na sila pauwi. Saglit siya nitong nilingon at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa daan. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Wala. Tibid na sagot niya. Wala pero bigla ka natahimik. Pagbalik ko kanina sa table natin, ganyan ka na. Kahit ang pagkain hindi mo ginalaw. Hindi kasi pamilyar ang mga pagkain kaya hindi ko masyadong nagustuhan. Pagsisinungaling niya. May problema nga. Mag-uusap tayo mamaya. Pagkasabi niyon ay hindi na ito nagsalita pa at seryosong nagmaneho hanggang sa makaparada sila sa garahe. Agad siyang lumabas mula sa sasakyan at akmang aalis na sana nang harangin siya nito. Isinara nito ang pinto ng sasakyan nang makalabas siya at doon siya isinandal at kinorner. May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan, Isay? Malumanay na tanong nito habang titig na titig sa mga mata niya. Agad naman siyang nag-iwas ng tingin. Ang lapit-lapit nila sa isa't isa dahil ginamit nitong pangharang ang mga braso nito para hindi siya makaalis. Tuloy ay halos yakapin na siya nito. Wala, napagod lang ako. Pagdadahilan niya. Napabuntong hininga naman ang lalaki. Isay, sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Huwag mo nang tangkaing takpan kung ano man yan. Dahil kilala na kita, kahit sabihing 6 na buwan ka pa lang sa poder ko. Sasabihin mong hindi mo nagustuhan ang lasa ng pagkain, kaya hindi ka nakakain. Samantalang ikaw ang nagtuturo sa mga bata na ubusin ang kahit na anong pagkain na nakahain. Dahil kamo biyaya yun, dahil hindi dapat sayangin. Come on, Isay. Anito sa mahinahong tono, bagamat halatang frustrated. Kinuha nito ang kamay niya at dinampian iyon ng halik. Ano nga? Tanong nito ulit sa malambing na tono. Pwede bang wag mong ginagawa sa akin ng mga ganyan? Asar na sabi niya sabay bawi ng kamay. Parang maiiyak na naman siya sa sobrang frustration. Kung noon ay kinikilig siya sa mga ganoong gestures nito, ay iba ngayon. Bigat ng loob ang dala niyon sa kanya dahil hindi niya alam kung ano bang ibig sabihin ng mga paglalambing nito. Bakit ba kasi? Usal nito na tila naguguluhan. Ako dapat ang magtanong ng bakit. Bakit kailangan mong halikan ang kamay ko? Bakit kailangan ako ang maging kadate mo at maghawakan tayo ng kamay buong gabi? Bakit may allowance ako? Credit card? Bakit mo ko laging sinasama sa mga lakad yun ng mga bata? Bakit, Miguel? Kasi mahal kita. Tinatanong pa ba yan? Sabi nitong medyo napataas na rin ang tono. Mahal? Hindi mo nga ako kilala eh. Literal na napulot mo lang ako sa daan. Ano ngayon? Anong ngayon? Sabi niya sa kanapahugot ng malalim na hininga. Aakyat ako, Miguel. Gusto ko nang magpahinga. Nakikiusap na sabi niya na pilit inalis ang braso nito. Ngunit mas inilapit lang nito ang katawan sa kanya. Walang aakyat hanggat hindi tayo nagkakausap ng maayos. Seryosong sabi nito. Hindi ko alam kung ano pa bang dapat nating pag-usapan. Anong narinig mo sa party? Wala. Ano nga? Tanong nito sa tinig na nauubusan na ng pasensya. Favor of the month lang daw ako. Na ganun ka lang kabilis magpalit ng babae. May kumausap sa akin sa restroom kanina. Fuck body mo raw. Sa wakas ay pagtatapat niya.
Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil tuluyan na siyang napahikbi. God! Anito, pareho silang natahimik. Alam ko namang madami akong utang na loob sa'yo, Miguel. Pero wag mo naman sana akong paglaruan. Sabi niya sa pagitan ng paghikbi maya-maya. At sino nagsabing pinaglalaroan kita? Hindi ko alam. Hindi ko naman nababasa ang isip mo eh. Sus naman, Isay. Ibabahay ba naman kita kung naglalaro lang tayo? Ibinahay mo ko dahil naaawa ka sa akin. May mga charities akong tinutulungan, Isay. Naaawa ako sa maraming tao. Pero hindi ko sila ibinahay kaya wag mong idahilan sa akin yan. Hindi ko alam kung dapat ba ako magtiwala sa iyo, Miguel. Naihilamos nito ang isang palad sa muka. May kung ilang sandali itong nakatitig lang sa kanya bago nagsalitang muli. Ako, Isay. Babaero talaga ako. Inaamin ko yan. Hindi ako tumatagal sa iisang babae. Pag gusto ko ang babae, diretso kama na kagad. Pero sa'yo, hindi ko kaya at hindi ko gagawin. Hindi kita gustong saktan dahil iniingatan kita at seryoso ako sa'yo. Iyon lang ako nakaramdam ng ganito. Humugot ito ng malalim na hininga bago nagpatuloy. Ngayon, gusto kong malaman kung kaya mo bang sumugal. Kasi ako, gusto kong subukan. Miguel, usal niya. Subukan natin. Please. Sabi nito sa muling humalik sa kanyang kamay. Ang mga mata nito ay nananatiling nakatitig sa kanya. Pero Miguel, ngayon lang ako nagmahal, Isay. Wag mo naman akong biguin. Hindi ako bagay sa'yo. Please. Pakiusap nito. Sige, subukan natin. Magtitiwala ako sa'yo. Sa wakas ay sabi niya. Masuyo naman itong ngumiti sabay dampi ng halik sa kanyang ulo. Niyakap siya nito ng ubod ng higpit. Hindi kita sasaktan. Pangako. Anito. Miguel? Pwede. Pakis? Maya-maya'y nahihiyang sabi niya. Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi nito. Mukhang hindi nito inaasahan ang request niya. Siyempre naman. Ang tagal ko yatang nagtiis, nasa kamay at sa ulo ko lang hahalikan. Pag ikaw kasi, lusaw lahat ng tapang ko eh. Natatawang sabi nito. Tumingkayad siya upang dampian ng halik ang labi ng lalaki. Maghihiwalay na sana ang katawan nila matapos ang saglit na halik na iyon. Nang hapitin nito ang bewang niya. Iyon na yun. Kunot noong sabi nito. Panong yun na yun? Hinigpitan nito ang kakayakap sa kanya. Ang mga mukha nila ay halos magdikit na. Paghahalik ka sa akin, hindi ganun na. Ganito. Bulong nito, saka siya nilunod sa isang mahaba at malalim na halik. Mabilis lumipas ang mga araw at naging masaya ang relasyon nila ni Miguel. Nakausap na rin niya ang mama nito sa phone at ngayong araw nga, sa wakas ay makikita na niya ang ginang. Mula Australia, ay magbabakasyon ito sa bansa ng 3 buwan. Han, are you ready? Nariyan na si mama sa baba. Darating lang. Narinig ni Isay na tanong ni Miguel sa labas ng kanilang walk-in closet. Yes, Han. Wait lang. Ano ba kasing ginagawa mo? Tanong nito na pumasok na sa loob. Kasi hindi ako sigurado kung okay lang ba itong napili kong suotin eh. Sabi niyang nag-aalalang sinisipat ang sarili sa salamin. Isang simpleng spaghetti-strapped summer dress ang suot niya na tinernohan ng hikaw, necklace at relo. You look perfect as always. Sabi nito matapos siyang haguri ng tingin. Kinakabahan ako, Miguel. Baka hindi ako magustuhan ng mama mo. Anya. Niyakap naman siya ng lalaki. Iyan ka na naman eh. Walang dahilan para hindi ka niya magustuhan. Walang may ayaw sa'yo sa bahay na to. Sa ganda mong yan, hindi ka magugustuhan ng mama. Sobrang bait mo pa. Malambing, masikaso, matipid, masipag, matalino. Ano pa ba? Pambobola nito. Bulero ka talaga. Totoo yun. At wala kang dapat alalahanin kay mama dahil maunawaing tao yun. Alam mo ba, naghirap din kami ng mama noon. Pinalayas ng lolo si mama nang ma-inlove siya kay papa at mabuntis.
My dad was a janitor in the company back then. Nagsama sila pero hindi nagtagal. Lumabas ang ugali ni Papa. Sinasaktan niya si Mama and so she left him. Ginamit niya lang pala si Mama dahil sa pera. Namuhay kami ng simple, somewhere in Dapitan. Naalala ko na ang pinakapasyal na namin noon na maglakad-lakad sa Luneta. Kaya nga memorable sa akin ang lugar na yun dahil parang happy place ko na yun nung bata pa ako. Anyway, bago mamatay ang lolo, ay nagkapatawaran sila ni Mama. And eventually ay ipinamana rin sa kanya ang summit. Kaya ikaw, alasin mo na sa isip mo kung ano ba ng mga inaalala mo ha. You're beautiful, in and out, Isay. I'm sure makikita ni Mama yun. Sabi mo yan ha? Oo naman, trust me, you'll love her. At tama nga ang nobyo niya. Oh hi dear! So you're Isay, right? Aren't you gorgeous, Iha? Bungad sa kanya ng mama ni Miguel. Malapad ang ngiti nito. Mukha itong mabait at welcoming sa kabila ng napakasophistikadang aura. Opo, ako po si Isay, ma'am. Kamusta po? Magalang niyang bati. Nako, ano ba namang ma'am? Mama na lang ang itawag mo sa akin. Come here, give me a kiss. Sabi ng ginang nang niyakap siya. She's so nervous, Grandma. Pambubuking ni Kai sa kanya. Yeah, that's your grandma. Segunda naman ni Zed at Riley. Ganoon ba? Sabi nito sa mga bata. Nako Iha, wala kang dapat ikakaba. Mukhang namang gustong-gusto ka ng mga apo ko. At ito namang anak ko mukhang patay na patay sa'yo. Walang ibang bukang bibig kundi ikaw. Natatawang baling nito sa kanya. Si Mama na nagsabi Patay na patay ako sa'yo kaya wag ka ng kung ano-anong iniisip mo. Bulong ni Miguel sa kanyang tenga, saka siya pasimpleng niyakap mula sa likod. Sa dining area sila tumuloy. Doon ay nakahain ang masaganang tanghalian. Pati ang mga kasambahay ay kasalo nilang kumain at kasama sa kwentuhan. Sa paraan ng pakikitungo ng mama ni Miguel sa mga kasambahay, ay nasisiguro niyang mabuti itong tao. Napansin niya rin na hindi matanong ang matanda tungkol sa kanya. Tila maingat itong magsalita, kaya laking pasalamat niya na hindi niya kailangang magkwento rito ng mga personal na bagay. Ang triplets naman ay hindi magkamayaw sa pagbibida sa lola ng mga ito. Halatang na-miss ng mga ito ang abuela. Sa paglipas ng mga araw, ay tuluyan ng nagkapalagayan ng loob si Isay at ang mama ni Miguel. Likas kasi itong mahusay makisama kahit pamahiyain siya at minsan ay hindi ito nagpakita ng disgusto sa kanya. Isang araw ay ipinatawag siya nito sa silid nito. Halika Iha, tuloy ka. Sabi ng mama ni Miguel nang kumatok siya. Ipinatawag niyo raw po ako, ma? Tanong niya mula sa siwang ng pinto. Oo anak, come, tumabi ka sa akin. Sabi nito na tinapik ang kama. Naupo naman siya roon at tumabi rito. Bakit po? Halika, isukat mo nga itong necklace ko. Binuksan nito ang jewelry box sa tabi nito. Isinuot ng ginang ang kwintas sa kanya. Para saan ho ito, mama? Para sa'yo, naku. Hindi ko naman nagagamit. Binili ko yan sa Paris kaya Eiffel Tower ang pendant. Souvenir. Kaya lang parang hindi na bagay sa akin ang ganyang estilo. Mas bagay sa'yo kaya sa'yo na. Ma, sobra naman po ito. Kakabili niyo lang sa akin ang mga branded na damit nung nakaraan. Halos hindi ko pa nga po na isusuot Kabibigay niyo lang din sa akin ng relo. Ang mahal din po nun. Sa inyo po pala nagmana si Miguel, ma. Galante masyado. Bakit ba iniisip mo ang presyo? Mga sobra ko naman yan. Sabi ko nga, hindi ko na nagagamit. Kesa naman nakatago lang, mas mabuting gamitin mo na. Si Riley naman hindi pa pwede sa ganyan. Saka syempre, may nakatabi na ako para sa apo ko na yun. Dahil sa katuwaan ay napayakap siya sa ginang. Mama, salamat po. Sobrang bait niyo po sa akin. Naiiyak na sabi niya dahil parang nagkaroon siya ng isang tunay na ina sa katauhan nito. Wala yan, Isay. Ang importante sa akin yung nakikita kong masaya si Miguel at ang mga apo ko. Alam mo, nung nalaman ko na pupunta siya sa Russia noon para sa surrogacy, nag-away kami. Sabi ko, bakit hindi siya mag-asawa at bumuo ng pamilya?
Hindi niya raw alam kung kaya niyang pumirmi sa iisang babae. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na manloloko siya noon. Wala namang ipinakikilala sa akin. Basta't alam ko na iba-iba ang kasama. Dahil syempre, alam sa opisina. Natural na nakakarating sa akin. Ikaw lang, Isay, ang pinakilala ni Miguel. Kaya nga nagulat ako nung sinabi niya noon na nagsasama na kayo. Sabi ko, himalahayat at napermi sa'yo. Kaya rin ako napauwi dito kasi gusto kitang makilala. At sa tingin ko, tama naman at hindi nagkamali ang anak ko sa pinili dahil napakabait mong bata. Mahabang pahayag ng matanda. Hayaan niyo po, Mama. Hindi ko pababayaan si Miguel at ang mga bata. At kayo na rin syempre. Iyon lang naman ang gusto ko, Iha. At buo naman ang tiwala ko na ganun nga ang gagawin mo. Isang gabi ay pinatawag ni Miguel si Isay sa library. Han, busy ka ba? Sabi ni Miguel na itinigil ang ginagawa at iniikot ang upuan para harapin siya. Hindi, ikaw nga tong busy eh. Kadarating mo lang galing sa opisina, dumiretso ka na kagad dito. Tugon niya. Madami akong kailangang i-review yung reports eh. Dito ka sa akin. Sabi nito na tinapik ang kandungan. Sumunod naman siya at umupo sa kandungan nito. Mukhang aabutin ka na naman ng hating gabi ah. Gusto mo bang hatiran kita dito ng pagkain? Anya habang dinadama ang stubbles ng lalaki. Nagpatuloy naman ito sa ginagawa. Kumain na ako sa opisina kanina. Dito ka lang muna kasi malamang pagkatapos ko rito, tulog ka na. Sabi nitong hinagkan ang balikat niya. Hinahanap ka nga ng mga bata eh. Late ka na naman kasing umuwi nitong mga nakaraan. May himig pagtatampong sabi niya. Sorry, babawi ako. Huli na tong week na to. May bagong investment kasi na kailangan tutukan. Medyo malaki ang kapital na ginamit. I see. Wala ka bang problema rito? Kay Mama, sa mga bata? Tanong nito. Walahan. Sigurado ka ba? Paniniguro nito na nagpakaba sa kanya. Wari ba'y may nalalaman ito? Oo naman. Sige, basta magsabi ha. Sige. Good. Lambingin mo nga ako. Request nito. Itinigil nito ang ginagawa at ipinihit siya paharap. Makala ko, busy ka. Tanong niyang umayos ng upo. Para sa lambing mo, hindi. Ikaw? Napakagaling mong mambola, no? Ikaw ang bango-bango mo. Parang ayaw ko na tuloy tapusin tong binabasa ko. Parang mas magandang magpakabisi sa ibang bagay. Total, tulog ng mga bata. Ikaw, ang pilyo mo talaga. Sabi niya sabay tampal sa dibdib nito. Bigla naman itong natahimik at parang may iniisip na malalim habang nakatitig sa kanya. Han? Usal nito maya-maya. Mas pinihit siya nito palapit. Anong klaseng kasal ang gusto mo? Tanong nito habang dinadampian ng halik ang balikat niya. Kasal? Oo. Kahit ano, yung simple lang. Gusto ko na kasi. Tapos, mag-baby na tayo. Anito na hinimas ang tiyan niya. Nakakagulat naman yung tanong mo, Miguel. Sabi ko naman sa'yo, seryoso ako sa'yo, di ba? Bakit ka magugulat? Natural, may plano akong pakasalan ka. Parang hindi kasi ako makapaniwala. Sabi niyang yumakap ng mahigpit dito. Maniwala ka, dahil dadalhin kita sa altar, Isay. Hindi pwedeng hindi. Umpisa pa lang, malinaw na sa akin yun. Hindi magtatagal. Mrs. Hernandez ka na. Miguel? Ikaw ba? Gusto mo na bang magka-baby sa akin? Siyempre naman. Ang gwapo kaya ng tatay. Ano bang gusto mo? Babae o lalaki? Kinikilig na tanong niya saka pinisil ang pisngi nito. Kahit ano, basta galing sa'yo. Ang gusto ko, kamukha mo. Para lagi kitang nakikita sa kanya. Sus? Anong sus? Totoo yun, no? In love sa'yo ang tatay eh. Bolero? Ano? Game na, Han? Usal nitong naglikot na ang mga kamay. Bumungis-ngis naman siya. Sige, game na. Isang umaga mula sa pagmamasa ng dough ay lumipat ang tingin ni Isay sa kanyang tumutunog na phone at ganoon na lang ang kaba ng kanyang dibdib nang makita kung sino ang tumatawag.
Agad siyang naghugas ng kamay at sinagot iyon. Balita, Isay. Tanong ng kanyang tsuhin sa kabilang linya. Sa tono nito ay sigurado siyang nakainom ang matanda. Tiyo Marsing, hindi pa kumpleto ang hinihingi nyo? Nauutal niyang wika. Diyan tayo hindi nagkakaintindihan, Isay eh. Ako ba talaga ginagago mong babae ka? Sigaw nito nagigil. Tiyo Marsing naman, nakikiusap po ako. Halos kabibigay ko lang, wala pang 1 linggo. Hindi milyones ang allowance na nakukuha ko kay Miguel. Sa inyo nga lang napupunta lahat kung tutuusin eh. Nangihingi na naman ito ng pera sa ika-4 na pagkakataon sa buwan na iyon. At 3 buwan na rin itong nanghuhut-hut sa kanya. Sa kung paano nito nakuha ang number niya at kung saan siya nakatira ay hindi niya alam. Wala akong pake kung sang impyerno ka maghahagilap ng pera. Basta't kailangan ko ng 100,000. Huwag mo akong hahamunin dahil alam mong siraulo ako. Baka magsisi ka. Tandaan mo, alam ko lahat ng galawan ninyo. Kahit mga triplets. Tama. Bakit nga ba hindi ang mga cute na yon ang bigyan ko ng importansya? Tutal, mukhang mas busy sa'yo si Pogi. Baka kinukulang na sa atensyon ng mga pamangkin ko. Nandito ang Tiya Marsing nila. Parang baliw na tumatawang sabi nito sa kabilang linya. Diyos ko, wag naman huwang triplets. Wala naman silang kinalaman dito. Basta ako ho ang gagawa ng paraan. Kung pwede, bigyan niyo ako ng 2 linggo. Naiiyak na pakiusap niya. Sige, total. Minamahal na pamangkin naman kita eh. Di magbabait ako sa'yo. 2 linggo, Isay. Sa Ajis, pag wala ka pa naibigay sa akin, aba syempre naman. Hantsuhin mo eh, may pangangailangan din. Magpasensyahan tayo. Sige ho, pangako ho yan, Tiyo. Sabi niya kahit walang kasiguraduhan kung ano na namang idadahilan niya para makahingi ng pera kay Miguel. Isang tanghali ay dumating ang araw na kinatatakutan ni Isay. O iho, ang aga mo yata. Come join us. Nagpaluto ako kay Manang Lourdes. Bati ni Mrs. Hernandez sa anak. Kasalukuyan silang nagkakwentuhan sa garden. Ang triplets naman ay nasa school. Hi ma, please excuse Isay. I have to talk to her. Sabi nito sabay halik sa pisngi ng ginang. Hi hon. Bati rin ni Isay sa lalaki. Bagamat napansin niyang mukhang wala ito sa mood. Let's talk upstairs. Seryosong sabi nito na ikinakaba niya. Sure. Sumunod siya kay Miguel na nauna na. Han, may problema ba tayo sa pera? Simula ng lalaki, hindi pa man niya nailalapat ang pinto. Anong ibig mong sabihin, Han? Nauutal niyang tanong. Come on, Isay. Ayoko ng paligoy-ligoy sa ganitong bagay. Bakit umaabot ka sa puntong kailangan mo pang pahiramin pati laman ng alkansya ng triplets? Sabi nito na medyo tumaas ang tono na ngayon niya lang narinig. Nabanggit ba ng mga bata? Hindi. Narinig ko lang habang nagkukwentuhan sila kagabi. Kanina rin bago ako pumasok, tinanong ko sila, si Cindy, kung may problema ka ba sa pera. Ang sabi niya nakahiram ka raw sa kanya ng 5,000. At kaya ako biglang napauwi dahil pinacheck ko sa opisina ang bank transactions mo at walang laman ang account mo. How come? Wala ko nakikitang binibili mo. You even asked me 50,000 pesos just last week. Pati ang credit card mo maxed out dahil sa cash advance. What's happening? Miguel, ano kasi? Han, kilala mo ko. Walang problema sa akin ang pera. Bilhin mo kung anong gusto mo. I'll pay for it. Pero ito, hindi ko alam kung saan napupunta ang pera. Sir Miguel! Narinig nilang tawag ni Cindy mula sa labas ng pinto. Cindy, mamaya na, we're talking. Ani Miguel na mukhang nainis. Sir, hindi ko pwede. May gusto kong kumausap sa inyo. Sinased daw, sir, kinidnap. Parang naiiyak na sagot naman ni Cindy. What? Agad na binuksan ni Miguel ang pinto at kinuha kay Cindy ang phone. Lumayo ito upang makipag-usap sa tumawag. Pagkatapos ay dali-dali itong bumaba sa living area at pabalik-balik na naglakad doon. Maging si Mrs. Hernandez ay hindi mapakali. Ilang minuto pa ang lumipas ay may dumating na 2 pulis na agad kinausap ang mag-ina. Pero hindi nila ito naririnig dahil lumayo ang mga ito. Maya-maya
ay nag-set up ang mga ito ng wiretapping device upang ma-record ang inaasahang pagtawag ng kidnapper kay Miguel. Diyos ko, Miguel, ang mga bata! Naiiyak na sabi ni Mrs. Hernandez. Agad naman niya itong dinaluhan at pinakalma. Mama, kumalma po kayo. Baka kayo naman pong mapanon yan. Isaya na ka mga bata. Hinarang daw ng sasakyan kanina habang pauwi na galing eskwelahan. Pati nga ang driver kasama nilang kinidnap. Tuluyan ang napahagulgol ang ginang, kaya pati siya ay hindi na rin napigilang mapaiyak. Naglalaro sa isip niya ang isang posibilidad, kaya ganoon na lang ang dasal niya na mali siya ng hinala. Isa is right, ma. Mas mabuti siguro kung doon muna kayo sa kwarto. I'll call Dr. Mendez para marestahan kayo ng pampalma. Ani Miguel. No need, anak. Pero sige, aakit muna ako sa kwarto para hindi na ako makadagdag pa sa isipin mo. But update me immediately kung may bago ng balita. Yes, ma. I promise. Sabi nito sa ina, saka tinawag si Manang Lourdes para alalayan ng ginang papunta sa kwarto. Kauhan, are you okay? Umakyat ka na rin muna kaya. Ako nang bahala rito. Baling sa kanya ni Miguel. Dito lang ako, Miguel. Mas mag-aalala ko kung nasa kwarto lang ako. Are you sure? Nag-aalalang tanong nito. Oo naman, wag mo akong alalahanin. Sige. I'm sorry kung nagtalo tayo kanina. Saka na natin pag-usapan, ha? Bulong nito. Ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa balikat niya. Halatang tense ito. Walang problema, Han. Ang mga batang unahin natin. Makalipas ang 2 oras na paghihintay, ay tumawag na ang mga kidnappers. Kinausap ng mga ito si Miguel at ipinigay rito ang detalye kung saan magkakapalitan ng ransom money. Paggaba ng tawag, ay mabilis na nagbigay ng briefing ang 2 pulis na kasama nila sa bahay kung paano ang magiging takbo ng operasyon. I have to go. Nagpaalam na ako kay Mama. Mag-ingat kayo rito, ha? Call me if something comes up, okay? Paalam ni Miguel sa kanya bago ito sumama sa mga pulis. Sige, mag-iingat ka, ha? Please, hihintayin ko ang tawag mo. Ang mga bata, Miguel. Mag-iingat ako at iuuwi ko ang mga bata ng ligtas. Huwag ka na mag-alala, ha? Si Mama, pakiasikaso. Sige, I love you. Usal niya sa yumakap dito ng ubod ng higpit. I love you too. Tugon nito sa kadinampian ng mabilis na halik sa labi. Umabot pa ng tanghali kinabukasan bago nakabalik si Miguel at ang triplets na pawang mga nakatulog na dahil sa sobrang pagod at puyat. Si Riley ay buhat ni Miguel samantalang ang 2 bata ay tig-isang buhat naman ng 2 medik. Agad na kinuha ng mga kasambahay ang mga bata at inakyat sa silid. Si Mrs. Hernandez naman ay sumunod sa mga ito upang tignan ang mga bata. Han, buti naman at nakauwi na kayo. Walang natulog dito sa bahay. Lahat kami nag-aalala sa inyo. Salubong niya sa nobyo at saka ito niyakap. Ngunit sa pagtataka niya ay nanatili lang itong nakatayo at titig na titig sa kanya. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito. Pero naroon sa mga mata nito ang halo-halong emosyon habang nakatitig sa kanya. Halata rito ang matinding puyat at tila ba tumanda ito ng ilang taon. Miss Garcia, ako si Sargento Willie Gabot. Kailangan niyong sumama sa amin sa presinto. Sabi ng isa sa mga pulis na nakasunod kay Miguel. Bakit po? Anong kasalanan ko? Naguguluhang tanong niya sa pulis na nagpoposa sa kanya, saka siya muling napatingin kay Miguel na hindi pa rin kumikibo. Dawit ka sa kidnapping ng mga bata, Miss Garcia. Positibo po kayong tinukoy na kasabwat ng kidnapper. Anang isang pulis. Po, hindi ho yan totoo, sir. Wala akong kinalaman. Paanong... Pasensya na, Miss Garcia. Pero kailangan niyong sumama sa amin. Kidnapping is considered a serious crime. Makukulong ho kayo habang tumatakbo pa ang investigasyon. Imporma nito. Mabilis naman siyang binasahan ng mga ito ng kanyang karapatan, ngunit hindi na maintindihan ang mga iyon dahil sa sobrang pagkalito sa mga nangyayari. Magpapaliwanag po ako. Miguel, naniniwala ka ba? Humahagulgol na sabi niya, ngunit iginiya na siya palabas ng mga pulis. Si Miguel ay nakatingin lang sa kanya habang papalabas siya ng bahay.
Ni isang salita ay walang lumabas mula sa mga labi nito. Sa kabilang banda ay hindi alam ni Miguel kung ano ang mararamdaman. Ipaliwanag mo ang nangyari, anak, dahil talagang litong-lito ako kung bakit dinala nila si Isay. Halos pahisteryang tanong ng mama niya. Bagamat ligtas na ang triplets, ay walang tulog ang lahat dahil sa mga nangyari. 3 silang kidnappers, ma. Lahat puro tagalooban. At ang leader ay si Marsing. Isay sa uncle. Yung isa sa kanila, si Patrick. Nakausap namin ang asawa nun. Tinakot ng mga pulis yung asawa na pwedeng mapatay on the spot ang mga sospek. Nagmakaawa sa akin yung asawa, ma. Nasa ospital daw ang anak nila kaya naggawa ni Patrick na sumama sa grupo. Ang sabi ko, ako ang magbabayad sa hospital bills at magbibigay pa ako ng pera. Kumbinsihin niya lang ang asawa niyang makipagtulungan sa amin para maiwasan na masaktan pa ang mga bata at makapagplano ang mga pulis ng bitag. Nadala naman sa pakiusap si Patrick at ayun nga, tinrider si Marsing. Buti na lang at bagito sa ganitong gawain ng grupo. Pagkabigay ng pera, umalis agad ang 3 gamit ang hideaway car nila. Pero nalagyan na ng tracker ni Patrick ang sasakyan nila at nahuli rin sila sa highway. Ang sabi ni Patrick, nang makatulog saglit si Marsing, ay tinanggalan niya ng bala ang nag-iisang baril nila. Kaya na magkahabulan na, hindi sila nakapagputok ng baril. Awa ng Diyos, hindi naman na sinaktan ng mga bata. Sadly, itinuro ni Marsing si Isay na kasabot nila sa operasyon. Kaya pala nitong mga nakaraan, ubos lagi ang pera ni Isay. Si Isay raw ang nagbibigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa triplets. Naiiling na paliwanag niya sa ina. Gilalas naman ang ginang. What? Hindi ko akalaing magagawa yan ni Isay. She looked like she really loved us. Mabuti at hindi napahamak ang mga bata. Emosyonal na sabi ng ginang. Nanlaki ang mga mata nito at natutop ang bibig sa labis na pagkagulat. Hindi ko rin nakalain, ma. Hindi ko rin alam ang dapat isipin. I trusted her deeply, ma. Alam mo yan. Nakausap mo na ba siya? Hindi. She should rot in jail kung totoong ang kasabot siya, anak. Promise me. Alam kong mahal mo si Isay pero mag-isip ka. Utang na loob. Ang mga anak mo ang napahamak dahil sa kanya. Hindi ito basta-bastang problema lang. My grandkids could have died in there. Makalipas ang 3 linggo. Miss Garcia, pwede na ho kayo lumabas. Sabi ng isang babaeng pulis na nagbukas ng lock ng selda at iginiya siya palabas. Salamat po. Kamusta ang triplets, ma'am? Naiiyak na tanong niya sa pulis. Maayos naman ang triplets, Miss Garcia. Natukoy na ang tunay na mastermind kaya ipinasikaso agad ni Mr. Hernandez ang paglaya ninyo. Nakakulong na rin ang 3 kidnappers. Yung isa sa kanila, gagawing witness, kaya baka mas bumaba ang sentensya niya. Maswerte ka, Miss Garcia, at may pera ang taong tumulong sa iyong makalaya. Kung sa ibang pagkakataon, baka abutin ka ng ilang buwan o taon bago makalabas, kahit pa napatunayang hindi ka kasabwat. Diyos ko, salamat. Usal niya. Si Mr. Hernandez, may pinapasabi ba siya? Nagbabaka sakali niyang tanong sa pulis dahil simula nang makulong siya ay hindi siya nito dinalaw. Wala ho eh. Mabilis na lumipas ang mga linggo. Ang triplets ay regular na ginagabayan ng isang kilalang psychologist para masigurong hindi maaapektuhan ang mental health ng mga ito dahil sa nangyari. Ang kidnapping ay hindi na ibelita dahil maagap ang mga tauhan ni Miguel na kontrolin ang media kapalit ng pagbabayad sa mga ito. Ayaw niyang ma-broadcast ang nangyari na pwedeng magpaalala sa mga bata tungkol sa hindi magandang nangyari sa mga ito. Gayunman, hindi na bumalik ang dating sigla sa bahay. Hindi tulad nung naroon pa si Isay. Miguel, anak, can we talk? Simula ng mama niya nang madatnan siyang umiinom sa lanay. Binabantayan niya ang triplets na masayang naglalaro sa pool. Yes, ma. Matamlay na tugon niya bago ubusin ang iniinom na whiskey sa kopita. My God, iho, you're drinking again. Tanghaling tapat. Hindi maganda yan. Hindi ka rin kumakain ng maayos. Tell me, anong problema, anak? Wala, ma. I just wanna drink. Lie better next time, Miguel. You just wanna drink eh. Simula nang mawala si Isay,
Wala ng araw na hindi ka umiinom. It's Isay, right? Matagal bago siya nakasagot. I miss her. Of course you do. Nakakaunawang sagot ng mama niya. Wala ka bang planong hanapin siya? After all, napatunayang wala naman siyang kinalaman sa krimen. I thought, galit ka sa kanya. Noong akala ko kasabot siya ng tiyuhin niya, oo. But deep inside, hindi ako makapaniwalang magagawa niya dahil nararamdaman kong pagmamahal niya sa mga bata. Siguro, mali ko rin na hindi ko muna hinintay na matapos ang investigasyon. Nahinusguhan ko siya agad. I'm just so glad na inosente siya. Because seeing you like that, drowning yourself in alcohol every single day because of her would be a nightmare. I know you want to reach out to her. Siguro hindi mo lang ginagawa dahil sa akin. Huwag kang mag-alala, anak. Dahil hindi ako kukontra kung sakaling pabalikin mo siya sa buhay natin. She deserves a second chance. Hinahanap na siya ng triplets and you deserve to be happy. Siya namang paglapit ni Riley sa kanila. Grandma, you know how to braid my hair? Natatanggal sa pony ang buhok ko eh. Tanong nito na hawak ang salbabida. Oh my iha, I don't know. But let me try. Anang mama niya, saka nagsimulang itirintas ang buhok ng bata. You know, Tita Isay braids beautifully. Ang dami niyang alam na style. Tapos bago kami mag-swimming, lagi niyang binibraid ang buhok ko para hindi raw magulo kahit mag-swimming ako. Malungkot na kwento ni Riley. Me too. I miss watching cartoons with her. Sabi naman ni Kai na nasa likod na pala nila. Kumuha ito ng sandwich na nakahain sa mesa. But you know who misses Tita Isay the most, Grandma? Tanong ni Zed. Who? Tanong ng mama niya. It's Dad. He drinks every night after Tita Isay left and one time, I saw him looking at Tita Isay's pic on his phone. Hindi na rin siya kumakain ng vegetables. Di ba si Tita Isay lang ang nagpapakain sa kanya nun? Ani Zed. Naku, ang mga apo ko talaga. Ang dadaldal. Don't worry. Nagbakasyon lang naman si Tita Isay nyo. She will be home soon. Hindi ba, Miguel? Napalunok naman siya. Yes, ma. I promise. You promise? Sabay-sabay na kumpirma ng tatlo na titig sa kanya. Pawang umunguya ang mga ito ng pagkain. Yes, mga anak. I promise. Yay! Hiyawan ng mga ito. Sa kabilang banda, 12:00 na ng gabi at madalang na ang mga tao sa Luneta. May ilang mga pulubing makikita na naghahanap ng mapoprestuhan para matulog. Sa kabila ng pagod ay minabuti ni Isay na maghintay pa ng kaunti sa pagbabaka sakaling kumita pa. Sigarilyo, candy, balot at chicharon ang tinda niya ngayong gabi. Naupo siya sa bench kung saan siya unang nakita ni Miguel. Ayaw man niya ay hindi niya maiwasang mangulila sa lalaki. Gayunman ay hindi na siya umaasang magkakaayos pa silang muli matapos ang nangyaring kidnapping. Hi, miss. Pwedeng bumili ng bulaklak. Wika ng isang lalaki mula sa kanyang likod. Agad siyang napatayo dahil kilala niya ang boses na iyon. Miguel? Usal niya. Hindi makapaniwalang kaharap niya ang lalaki, kaya gano'n na lang ang pagtahip ng kanyang dibdib. Gabi na, nagtitinda ka pa. Sabi nitong titig na titig sa kanya. Ano kasi, matumal ang benta. Nahihiyang sabi niya sabay bawi ng tingin dito. Matagal na katahimikan ang nanaig. Anong ginagawa mo rito? Ang mga bata, si Mama, kamusta sila? Naiiyak na tanong niya. Iyon, hinahanap ka. Araw-araw nga eh. Namimiss ka na nila. Napasinghap naman siya. Muli siyang naupo sa bench dahil parang nangihina ang kanyang tuhod. Umupo naman ang lalaki sa tabi niya. Miss na miss ko na rin sila, Miguel. Alam ko. Eh yung tatay, hindi mo ba na-miss? Miguel, tuluyan na siyang naiyak. Niyakap naman siya nito at hinimas ang kanyang likod. Kasi yung tatay ng makukulit na yon, kung hindi mo na itatanong, miss na miss ka na rin. Sabi nito na lalong nagpaiyak sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Gabi-gabi, ito ang laman ng isip niya. I'm sorry.
I'm sorry na pahamak ang mga bata dahil sa akin. I'm sorry kung hindi ko pinagtapat sa iyo ang lahat. Tuloy lalo lang lumala ang problema. Napahamak pa sila dahil sa akin. Naiintindihan ko naman kung magalit kayo ni Mama. Hindi ko alam kung paano nalaman ni Tio Marsing ang number ko. Basta isang araw tumawag siya. Nanghihingi ng pera. Noong umpisa, maliit lang. Hanggang sa lumaki ng lumaki ang hinihingi niya na halos hindi ko na maibigay. Kaya dumating sa punto na umutang na ako kina Cindy at sa mga bata. Pati mga regalo ni Mama na isanla ako. Natakot ako magsabi. Baka kasi layuan mo ako pag nalaman mo na ganoon ang buhay ko. Akala ko kaya ko gawa ng paraan. Sorry talaga. It's my fault. Dahil hindi muna kita pinakinggan at hindi galit sa'yo si Mama, okay? Si Janine ang mastermind ng lahat. Nang mahuli si Marsing at na-realize nilang hindi sila tutulungan ni Janine, ay saka sila kumanta. Napatunayan naman ng pulis na totoo ang sinasabi nila dahil na-verify sa phone conversations nila ang planong kidnapping. Janine wants you out of my life. Hindi ko alam kung paano niya natuntun si Marsing, pero ginamit niya ang tito mo para sa plano niya. Nakakulong na sila ngayon. Hindi na nila tayo magugulo. I'm sorry, hon. Ako ang padre ng pamilya and I take responsibility. I should have taken care of you better. I should have given more time to my kids. Our kids. Anak natin, Oo, kung magpapakasal ka sa akin. kumawala naman siya sa pagkakayakap at pinakatitigan ito. Ikaw naman, wag mo akong biruin ng ganyan. Kakakita lang natin eh. Naiiyak na natatawang sabi niya habang pinupunasan ng luha. I'm serious, Isay. Anito, Plano ko namang pakasalan ka noon pa man, hindi ba? Alam kong hindi ito ang pinaka-romantic na proposal. And I could have done better. Pero hindi na ako makapaghintay. Lalo't nagkahiwalay tayo. Mas lalo ko na sigurong ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. inilabas nito ang isang ring box na may lamang diamond engagement ring. Saka lumuhod sa harapan niya. Napasinghap naman siya. Isay, are you ready to ride this crazy kind of life with me? Propose nito. Yes, Miguel. Siyempre naman yes. Usal niya sa kanapayakap dito. Isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri at hinalikan iyon. Miss na kita. Halos mabaliw ako kakaisip sa'yo. Sorry kung hindi kita agad napuntahan. Magulong isip ko eh. Hindi biro yung nangyari. Pero hindi ako makabalik sa dating Isay. Hindi ako makakilos. Hinahanap ka na ng sistema ko. Usal nito kasabay ng isang mahigpit na yakap. Miss na miss din kita. Naiintindihan ko, Han. Ang importante, nandito ka na. Hindi na ako umaasang maaalala mo pa ako pagkatapos nangyari. Imposible yun. Salamat, Miguel. Uuwi ka na sa akin. Siyempre, excited na ako makita ang mga bata at si Mama. Pagdating nila sa bahay, ay tuwang-tuwa silang sinalubong ng lahat. Oh my God, Iha! I'm glad you're back! Bungad ni Mrs. Hernandez kay Isay. Maluha-luha pa ang matanda nang yakapin siya ng ubod ng higpit. Ma'am, pasensya na ho. Naiiyak na sabi niya. Mama anak, okay? Ako ang dapat na humingi ng pasensya. Nagpadalos-dalos ako ng panghuhusga sa'yo. I'm sorry. And thank you, Isay, for coming back. Anang matanda. Ang laki ng problemang dinala ko sa inyo, Ma. Oh, please. Kalimutan na natin ang lahat, Iha. Let's start fresh, okay? Kita mo't namayat ka. Pareho kayo ng anak ko. Mabuti na lang talaga at nahanap ka pa ni Miguel. Hindi ako napagtutulog sa gabi kakaisip sa'yo, sa totoo lang. Salamat, Mama. Siya namang pag-uunahan sa pagbaba ng hagdan ng triplets na patakbong yumakap sa kanya. We miss you so much, Tita Isay! Wika ni Zed na ayaw kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Bakit ang tagal mong nawala? Walang nagbe-braid ang buhok ko. Nagtatampong wika naman ni Riley. Wala nagbabasa sa amin ng books bago matulog. Si Ate Cindy, nauuna pang makatulog pag binabasahan kami. Dagdag naman ni Kai. Kayo talaga.
Namiss ko kayong lahat. Pakis nga ako. Sabi niya sa 3 bata na nagsisunod naman. Naupo siya sa couch at kinandong ang triplets. You promise you're not going away again? Tanong ni Riley na si Miguel ang sumagot. Isay will never leave us again. That's Daddy's promise, okay? Yay! Sigawan ng 3 bata. 1 taon ang matuling lumipas. Happy birthday, triplets! Pag-awit ng lahat sa huling parte ng birthday song. O sige na mga anak, make a wish na. Sabi ni Isay sa 3 bata na may kanya-kanyang hawak na cake. Ladies first, Ate Riley. Sabi ni Miguel sa anak. Nakapalibot sa triplets ang buong pamilya at piling bisita. Okay, I will say my wish na lang, Dad, because you and Mommy has to hear it. Anito, I wish to have a baby sister. Masayang sabi ni Riley. No, wish to have a baby brother. That's my wish. Singit naman ni Kyle. I wish for all of us to visit Disneyland when the baby comes out. Dagdag naman ni Zed. Naku, paano ba yan Miguel, Isay? Ang mga anak nyo, gusto babae at lalaking kapatid. Natatawang wika ni Mrs. Hernandez. Di gagawa ng gagawa. Diba, Mommy? Baling sa kanya ni Miguel na nakayakap mula sa kanyang likod. Dinampian nito ng halik ang gilid ng kanyang leeg. Han, eto pa nga lang hirap na ako eh. Natatawa na ring sabi niya sabay himas sa tiyan na may 4 na buwan na. Ako nang mag-aalaga sa magiging apo ko, kahit wag na kayong kumuha ng yaya. Pambawi ko man lang sa'yo anak. Parang naiiyak namang presenta ng kanyang nanay bagamat malapad ang ngiti nito. Ipinahanap ni Miguel ang nanay niya bilang sorpresa noong kasal nila at swerte namang natagpuan ito. Mabilis naman silang nagkapatawarang mag-ina at kasama na nila ito ngayon sa mansyon. Hindi pala totoong iniwan siya nito kundi ibinenta ito ni Marsing sa isang grupo ng sindikato. Matagal na itong nakatakas sa grupo at hinanap raw nito si Isay. Ngunit wala na ang mga ito sa dating tirahan. At dahil sa kakulangan sa pera, ay hindi na nito nahanap ang anak. Paano matutupad ang wish nyo kung hindi nyo hihipan ng candles? Singit naman ni Cindy. Ay oo nga pala, come on mga apo, blow your candles na. Wika ni Mrs. Hernandez. Game, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Bilang ni Zed. Sabay-sabay namang hinipan ng 3 ang kanya-kanya nilang kandila. Oh, tara kids, games na! Hiyaw ni Cindy pagkatapos. Riley, Kai, Zed, mag-ingat, baka madapa. Awat naman ni Isay dahil naguunahan na ang mga bata at mga bisita sa play area kung saan nakaset up ang mga games at activities. Binalingan niya ang asawa. Han, doon ka sa mga bata. Naku si Riley baka madapa na naman. Kababaeng tao, napakakulit. Nakita mo ba yung sugat niya sa tuhod kagabi? So sa misis ko, masyadong nervyosa. Hayaan mo ang mga bata. Nandyan naman si Cindy at sina Mama. Doon muna kaya tayo sa kwartuhan. Ikaw talaga? Lumalaki ng tiyan ko ha. Kunwaring saway niya rito. Yun na nga eh. Hirit nito. Abusado. Natatawang sabi niya sa kakinurot sa braso. Hindi naman siya sinagot ng lalaki. Bagkus ay niyakap siya nito ng mahigpit at masuyong hinalikan sa labi. Daddy, Mommy, ano ba? Start na ng games, wala pa kayo! Sigaw ni Riley mula sa playground. Coming! Sagot nilang mag-asawa habang hawak kamay na pinuntahan ang mga bata. Makalipas ang 5 buwan ay ipinanganak ni Isay ang isang healthy baby boy at healthy baby girl. Kambal ang mga ito. Wish granted ang hiling ng triplets. Ang sumunod na Pasko ay ipinagdiwang ng buong pamilya sa Tokyo Disneyland para naman tuparin ang wish ni Zed na sama-samang mamasyal doon ang buong pamilya. Sa Japan na rin sila nag-celebrate mag-asawa ng kanilang first wedding anniversary. Si Mrs. Hernandez ay nagdesisyon ng permanenteng manirahan sa Pilipinas dahil ayaw nang mawalay sa mga apo. Samantalang si Cindy naman ay nakahanap na sa wakas ng isang mayamang boyfriend. Sina Janine at Marcy naman, pati ang grupo nito ay nasa kulungan pa rin
at habang buhay nang mananatili roon. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Mag-iingat po kayong lahat. Salamat!